Number one, it's fake news. Not necessarily that order. Ang tingin ko ay may responsable ang mga taga-gobyerno, na huwag maging instrumento at huwag maglalako ng fake news. At the same time, okay, hindi lang obligasyon ito ng mga taga-gobyerno, pati ng nasa kabilang side. At narinig niyo po yun, hindi lang nagbabala na huwag maglalako ng fake news, huwag magpapakalat ng fake news yung nasa gobyerno. Siyempre, ang dark side, ganun din. Dark side nga eh. Huwag din kayong magpapakalat ng fake news kasi may kalalagyan kayo. Oh. Ganun yon. Katulad ng Isiminay. Grabe sila makapag-fake news sa ating mga kapulisan. Anong ginawa ng Isiminay? Yung may mga pulis doon sa lugar nila. Dumura yung pulis doon sa mismong sa mismong lalagyan ng yung mineral. Doon dumura yung pulis. Tapos na-videohan ng mga animal na Isiminay, mga kulto, at binalita nila sa kanilang network na anong tawag niyan? Nagra-rugby. Ang kapulisan daw na nandun sa Isiminay, nagra-rugby daw. Anong tawag doon? Fake news yun. So eto, ituloy-tuloy na lang yung pagiging fake news yung mga animal kayo. Alam nyo na kung saan kayo pupulutin. Lalong-lalo na ang panawagan natin doon sa mga may malawak na pag-iisip sa loob ng gobyerno at sa labas ng gobyerno na may responsibilidad sila na patatagin ang republikang ito ng hindi paglalako ng fake news. In other words, ang isang ginawa ho natin bago ako nanungkulan bilang caretaker ng PCO, nagbigay ako ng isang memo to the Secretary recommending, and now I'm going to do it, all state media sa probinsya, sa Zero Magno shoutout regional bureaus, PNA, PIA, PTB4, IBC, Philippine News Agency, to designate a... May naririnig ba kayo? Meron. Pag hindi nyo narinig, ang gawin nyo, restart nyo lang yung inyong application sa Facebook nyo, YouTube nyo. No? Kasi minsan ganun talaga yan. Restart nyo, exit nyo lang, tapos open nyo ulit. Okay. Kasi minsan ganyan, nangyayari din sa akin yan. Fact check officer. Para kami mismo ay hindi maging tagapaglako, tagapagtaguyod, at hindi rin kami maging instrumento. But at the same time, pag may nakita kami sa tingin namin ay fake na fake, there is a process of checking kung paano makikita kung fake ang balita o hindi. Mamarkahan ka agad namin. Yun. At dapat tutukan nyo po. Ilagay nyo na sa listahan nyo yung Isiminay. Kasi grabe makapagkalat ng ka-fake newsan yan. Hindi natin kailangan sa bansang ito ng fake news or mga maling balita. Hindi natin kailangan yan. Diba? Tandaan po natin, may mga kabataan na nanonood dyan sa YouTube, Facebook, tapos magbabalita kayo ng kasinungalingan, tapos mapapanood ng kabataan. Siyempre, karamihan dyan, ma-absorb ng bata. Tatatak sa isipan nila. Ganun pala yun. Mali yung information na nasagap ng utak nila. Paano na yun? Diba? Katulad niyang pinapakalat ng Isiminay ngayon. Na dumura lang dun sa bote, yung ating pulis. Tapos nilagay nila sa balita, or may mga sinabi sila doon na nagmamariwana daw. Mami Amila, shoutout po mariwana tuloy. Rugby. Oo. So, anong tatatak sa isipan ng mga bata niyan? Ay, rugby pala yung dumura dyan sa Pag dumura ka pala sa bote, nagra-rugby ka na. O, diba? Ganun po, dapat pa talaga tutukan ng gobyerno yung mga ganyang klaseng walang kwentang balita. Lalo na tong Isiminay na to. Oo. Shoutout kay PJ Reacts. Support po natin yan. Para maliwanag na, para hindi na masyadong nailalabas. Timely, accurate, and validated information is what we need dito sa loob ng PCO. So, yun po Isiminay! Hoy!
Tigil-tigilan nyo na yung pagiging fake news nyo kasi tututukan nila ang nasa gobyerno mismo at syempre kahit sa kabilang side, sa dark side na katulad nyo. Oo, titingnan kung fake news ba kayo o hindi. Sige, tuloy-tuloy nyo yan. May problema na nga kayo kay Kibuloy, madadagdagan pa yan. Si Minay, ang ina nyo, yan yung pinapalaman nyo sa pamilya nyo, anak nyo. Kayo mga nagbabalita dyan sa Isiminay, yan yung pinapalamon nyo sa anak nyo. Yung kasinungalingan ninyo. Yan ba? Sabagay, mga tanga kayo eh. KO! Anong sabi nyo? Nasa katotohanan kayo. Ba't nakulong yung ano nyo? Leader nyo? Sabi nyo, nasa katotohanan, di ba? Bobo. Ngayon mga pre, isunod natin tong si Tandang Kulangot. Hindi ko alam ba't Travelers yung pangalan nito. Di bagay. Isunod natin ang Matandang Kulangot Huwag masasaktan na mga DD shits. Shoutout kay Ate G, Liberty Torino, shoutout. Mga buang na taga Isiminay. Totoo, buang talaga. Ito na. React po natin to. Huwag kakamot sa ulo kasi bobo to eh. Alam nyo, marami nagkaroon na mga bobong vlogger ngayon eh. Tingnan nyo ha. Marami talaga. Ikaw yun. Isa ka na dun. Ikaw yun. Kayong mga nandyan sa kabilang dark side, mga anak kayo ng dilim, ikaw ang isa sa bobo dyan. Diba? Travelers. Ikaw ang isa sa walang kwentang tao dyan. Hindi ka naman vlogger eh. Dennis Trinidad, shoutout Akyo, ipako sa Iniduro. Ba't sa Iniduro? Travelers, hindi ka naman vlogger. Ikaw ay isang garbage creator. KO! Lalo na, ito pa, hindi ko alam paano naging vlogger ho ito. Kulong na amo nyo, Oscar Pro. Sino sabing may amo ako, bobo? Dininay mo si Kibuloy? Oy, Travelers! Wag mo namang i-deny si Kibuloy. Amo mo yan eh. Diba? Palamunin ka lang ng dog food ni Kibuloy at yung dog food na yon pinapalamon mo rin sa pamilya mo. Sabi ni Kibuloy, binigyan ka ngayon ng mga buto-buto, tinik-tinik. And then kinuha mo yung mga tinik-tinik na yun, Travelers, dinala mo sa asawa mo, sa anak mo, yun yung pinagsalu-saluhan nyo. Nakakain ang pamilya mo ng tira-tira, ng tinik, ng buto-buto. Travelers, palamunin ka ni Kibuloy. Travelers, masakit ba? Nasasaktan ka ba? Totoo yun. Kumakain yung anak mo nang galing sa amo mong si Pastor. Kaya, wag mong i-deny. Wag kang iiyak. Nagsisimula pa lang tayo. Tuloy natin. Sabi ni Oy, salamat po sa 249 likes natin dyan kulong na amo nyo, tanga. Wala akong boss. Wala daw siyang boss. Pero, tuduhimod sa itlog ng kanyang pastor. Diba? Dinidilaan ang itlog ng kanyang pastor. Tapos ngayon, i-deny mo wala kang boss. Kinakahiya mo na ba yung amo mo? Porkit nakulong lang yung amo mo,
Ikakahiya mo na, travelers! Hoy! Travelers! Hindi ka nga makakatravel ng Davao kung hindi libre ng amo mo yung pamasahe mo. Uy! Paano ka makakapunta ng Davao? Mukhang barya ka. Halos ayaw mong gumastos. Asa ka lang sa amo mo. Hindi ka makakapunta ng Davao. Lahat kayo libre. Oo. Diba? Tapos ngayon magdi-deny ka, kitang-kita. Di mo man aminin, yun yung nangyayari. Ang tanda-tanda mo na, hindi mo kayang mamasahe mag-isa, sarili mong pera, iasa mo pa talaga sa iba. Ganyan ka, kapatay gutom, kahampas lupa. Kaya nakakatawa dinidinay mo na si Kibuloy. Para kang si Pedro. Si Jesucristo, dininay niya nung nahuli. Ikaw, ay mas matindi ka pa kay Pedro. Kasi ikaw mukha kang pera talaga. Pag nahuli si Kibuloy, tandaan ninyo. Ako si Kibuloy, pag nahuli ninyo ako, i-deny ako ni travelers ng 2 beses. Ayun, dininay nga. 2 beses pa lang yun 2 beses nag-deny. Tuloy natin. Bobo. Dami trolls, tapos na. Ito. Tingnan niyo kung gaano kabobo tong vlogger na to. Ito ang ating grabe. Sige. Tuloy natin. Wala na Reyes, shoutout to usapan na vlogger na to. Kailangan niyo to? Nako, ito, ganito ko kabobo tong mga vlogger na to. Okay, titingnan natin Pakinggan natin. Ayan Parang semi-final namin na semi-final ibig sabihin. Saturday, Sunday yung sumuko. Medyo itong vlogger to may hawig kay Tore. May hawig daw ako. Sino yung hawig ko? Sige nga. Scarecrow, di ba binabayaran ka ni Pastor? Asan ang bayad? Nag-deny ang puta. Uy! Natural, hindi nyo ipapublic yung bayad sa inyo. Itatago nyo talaga yan. Akin bayad? Dali. Diba? Kasi eto kasi mangyayari dyan. Binanatan ko si Bayad Bay. Oo. Ang sabi ni Bayad Bay, putang ina, masisira yung imahe ko nito. Travelers, banatan mo nga ito si Ballpoint Man. Binabanatan ako nito diba? Banatan mo nga kasi pag hindi mo binanatan yan, Travelers, sa akin pa naman dumadaan yung sahod nyo. Baka di kita pasahuran ngayong buwan na to banatan mo yan si Ballpoint Man. Oo. Pinapahiya ako ni Ballpoint Man. Nabubuking tayo dyan dahil kay Ballpoint Man. Banatan mo nga yan si Ballpoint Man. Sa akin, dumadaan yung sahod niyo, Travelers. Sinasabi ko sa'yo. Pagtatanga-tanga ka, walang makain pamilya mo, hindi ko ibibigay yung sahod mo. Kaya ayan si Travelers, pinagtanggol si Bayad Bay. Kasi, yan yung, kumbaga, nagpapasahod sa kanila. Kay Bayad Bay, binibigay lahat ng mga sahod. Tapos si Bayad ba yung nagdi-distribute sa mga palamunin ni Kibuloy? Tama, Travelers? Huwag kang iiyak. Oo. Bawal ang iyakin dito. Tuloy natin. Dali, Scarecrow. Binabayaran ba ako ni Pastor? Dali, mabuti pa ikaw. Alam mo, binabayaran ako ni Pastor Hindi ka Mamay na pa itong mamang ito. Alam niya binabayaran ako. Ako hindi ko alam. Matindi. Boy, mapatingin ka. Ay, salamat Berhel Valencia. Sa mental. Pasensya na, Scarecrow Mabuti pa nga ikaw, alam mo, binabayaran ako ni Pastor. Ako hindi ko alam na binabayaran ako ni Pastor. Hindi mo alam na binabayaran ka? Dumadaan kay Bayad ba yung bayad? Tapos tinatanggap mo. Hindi mo alam? Kung nagbubulag-bulagan ka lang. Alam mo, Travelers, ginagawa mo tanga yung sarili mo Oo, ang tanda-tanda mo na. Paglaki ng anak mo, makita ka, tanga pala yung tatay ko. Baka pag Travelers, pag halimbawa lang, magtrabaho ka sa isang company, tapos binayaran ka ngayon ng company,
Oo, and then pagdating mo sa bahay, sabihin ng asawa mo, asa na yung bayad sa'yo? Asa na? Akin na yung sahod mo, yung bayad sa'yo. Eh sabihin mo bigla, walang bayad sa akin ha. Walang binayad sa akin. Alam mo, dalawa lang yan eh. Pwedeng nagtanga-tangahan ka lang, niluloko mo yung sarili mo. Kaya ganyan ka. Or di kaya, kumakain ka ng pulburon. Oo, kaya nag-stop mag-function yung utak mo. Oh. Dalawa lang yan. Oh. Scarecrow, matindi ka ha. O, eto, balikan na natin ito. Ito. Pakinggan natin mabuti ito. Scarecrow, parang ikaw din tong vlogger na to. Pakinggan mo ha. Itong vlogger to, may kamukha siya, oh. Alam niyo sino kamukha ulit itong vlogger na to? May kamukha daw ako. Sige nga, may hawig sila, oh. May hawig siya, oh. May hawig siya. Alam niyo sino? Si Diwata. Medyo magkakamag-anak yata sila, no? Natawa siya sa sarili niyang kwento. Parang si Shiminit. Nag-joke siya doon sa kongreso. Siya din yung natawa. Sabi ni Shiminit doon, manamana siya kay Shiminit eh. Diba? Shiminit! Oh, ito natin itong kabubuhan ng vlogger na to. Sir Dad, si Ballpoint man ba yan? Si Ballpoint to. Walang ball to. Magkakawig sila. Pakinggan natin yung kanyang statement. Okay. So Saturday, doon na yung pinaka-final. So katarantaduhan ko yung sinasabi na hinuli siya. Napakalinaw. Napakatarantaduhan na kasinungalingan ng PNP na nahuli siya. Kasi may final na nausapan ng Sabado, di ba? So kasinungalingan na nahuli siya. Hinuli nga eh. Hinuli nga eh. Sabi ni Ballpoint, kasinungalingan yung hinuli siya. Hinuli nga eh. Sino nagsasabi Ballpoint na hinuli? Magkaiba kasi, travelers, ang hinuli sa nag-surrender. Diba? Alam mo kung nag-surrender lang si Kibuloy, ganito yan eh. Oo, nandito ako sa bundok. Magbibideo siya dun, oh. Andito ako sa bundok, ha. Katunayan na galing akong bundok. Oh, nag-video siya dun sa bundok. O, pababa ako, ha. Susuko ako, ha. Ba't walang ganun video? Ikumpleto kayo sa gadgets. Ba't walang ganun video? Hindi nyo nga kasama video kasi nga walang bundok. Walang ganun. Kasi nandyan lang kayo talaga. Galing sa ilalim ng lupa, lumabas. Ang pangit naman, ang magbablog ka dun magbibideo ka dun sa ilalim ng lupa, wala namang mga puno dun. Hindi naman makikita, hindi naman talaga bundok yun. Kasi kung ako susuko ako ganito, galing po akong bundok ha, kita nyo yung paligid ko, may mga kahoy-kahoy pa dyan, may mga engkanto pa dito. Kita nyo po yan ha, ako po'y susuko. Ayan, magbibideo ka ngayon. Hanggang papunta dun sa sa mismong lugar talaga. Oo, tapos isasubmit mo dun sa sa kapulisan. Na patunay na talagang ikaw ay sumuko. Galing kang kagubatan, kasama mo yung mga engkanto. Eh wala naman ganun eh. May ganun ba? Kaya travelers, kami ang ginagamit naming utak, 1% pa lang. Ikaw, 100% na yung ginamit mo, pero tingnan mo, tatanga-tanga ka pa rin. Kami, hindi pa namin ginagamit. 1% pa lang ang pinapagana namin sa utak namin. Pero sunog na kayo. KO! Nagsasabi ng hinuli. Eh di yung pinaniniwalaan ninyo, si Lustos, pinakita ko na ho mga kabayan, yung nanguhuli, walang alam. Si Torre, walang alam. Sabi, ang may alam ng transaksyon, si Abalos at mga isa. Eh, natural! Natural! Diba? Hindi naman mismong si Torre mismo yung nakahuli. Kasi ang lawak niyan eh. Diba? Diba? Si Tori nandito, si Kibuloy nandun, iba yung nakahuli. Natural, anong alam niya, eh wala naman siya dun. Wala pa siyang alam. So, kung
Halimbawa, nahuli na si Kibuloy doon, bibigay na lang sa kanya yung information. Isa time na yon siguro, hindi pa nabigay ng, hindi pa sa kanya talaga nabigay yung mga information na yan, kaya no comment muna siya pagdating dyan. Bobo talaga. Isa. Pero later on, si Abalos may alam na at nagmagaling na at tinuturo na Sino? Loading din yung utak na ito. Shoutout po kay Ma'am Hayat's Mix Vlog. Pastor Apollo Kibuloy ay nakubkob at nahuli dyan sa KOJC. Yung walang alam, bigla nagkaroon ng alam. Sinundo? Saan sinundo? Baka sa sa mga buildings o sa ilalim ng lupa. Hindi ba naman bobo to? Saan sinundo daw? Baka sinundo daw sa building o sa ilalim ng lupa. Hindi ba tanga? Ganyan. Anong connect? Patunayan mo kasi bakit tanga? Anong patunay mo? Patunayan mo. Bigla kang comment ng tanga. Paano naging tanga? Explain mo sa mga viewers mo. Paintindihin mo yung mga kapwa mo bobo. Ay, nako. Yung mga vlogger na tanga, sinundo daw sa building. Doon daw sa building. Alam nga saan susunduin? Sa langit. Kung tutukoy ang building, na 14 times lang naman na sinuyod. Sinuyod ng mga pulis yun, wala silang nakita. At kaya pinakita ko na natural, nagtatago pa sa time na yun eh. Ngayon kasi no choice na siya, mapapasok na yung lungga niya, kaya may may nagbigay ng information kay Kibuloy, may tumawag na, labas ka na dyan. Kasi papunta na yung mga pulis dyan, unahan mo na sila doon sa building na yun, para doon kanila abutan. Ano ngayon? Bobo. Sino sa mundo? Ito kasi pag sinabi mo kasi nahuli, sumurrender doon sa building na 'yon, ang tanong, sino pulis ang tatayo doon? Sino yung haharap doon? Anyway, try natin. Napakabobong mga vlogger nito. Nagtatanong siya, sino? Malay ba namin, kilala ba namin yung individual dyan? Ang dami-daming pulis dyan? Basta pulis! Basta pulis ang sumundo, tapos! Kailangan namang isa-isahin ko pa yan. Hindi ko naman kilala yung mga kapulisan dyan, na mga naghuli talaga kay Kibuloy. Bobo talaga. Sabi ko nga, kung ikaw ay sumuko talaga, dapat may video kang nilabas na galing kang bundok. Wala eh! Diba? Tuloy natin. Nagmamagaling itong PNP. Magaling talaga. At talunan kayo. Talagang magaling talaga. Talagang talunan kami. Talunan kami sa kasinungalingan. Hindi mo lang matanggap, travelers. Dalawang tilang yan eh. Dalawang tilang yan. Tanggap. Tanggapin mo ang katotohanan na mga talunan kayo. Gusto nyong ipahiya dapat si General Torre, kaso kayo ngayon yung napahiya. Tuloy natin. Totoo yung sinasabi ni Bolpoy. Talunan tayo. Hindi tayo mananalo sa kasinungalingan sa kanila. Talunan talaga kayo. Hindi talaga kayo mananalo dahil kayo yung sinungaling. Anong sabi nyo nung may mga pulis dyan? Anong hahanapin nyo dito? Wala nga si pastor dito. Ba't nahuli si Kibuloy dyan? Ba't nandyan pa rin si Kibuloy? Sabi nyo wala dyan, diba? Ba't nandyan pa rin? Sabi mo, talunan kami. Talunan kami sa kasinungalingan. Di ba? Panalo. Sabi nila, talunan kami sa kasinungalingan. Tama, sinungaling nga kayo. Talunan kayo sa kasinungalingan nyo. Inamin niya! Talunan daw sila sa kasinungalingan. Ulitin natin. Kami sa kasinungalingan sa kanila. Tapos talunan kami sa kasinungalingan. Totoo yung sinasabi ni Bolpoy. Talunan tayo. Hindi tayo mananalo sa kasinungalingan sa kanila. Tapos sabi mo, talunan kami.
talunan kami sa kasinungalingan. Oh, Diba? Panalo kami sa katotohanan. talunan kami sa kasinungalingan. Umamin ka rin, tanga. Hindi alam mo, bago ka kasi mag-live, paganahin mo muna yung utak mo. Pag sinabi mong talunan kami sa kasinungalingan, ibig sabihin, inamin mo na kayo yung mga sinungaling. Talunan kayo dahil sinungaling kayo. 2 beses mong inulit yon. Travelers. Ang tanda mo na, titi lang yung gumagana sa'yo, pero yung utak mo wala. Idol mo si Kibuloy eh. Di lang idol, amo pa niya. Ano na? Travelers! Oy, next time paganahin mo yung utak mo Ang tanda-tanda mo na naman talaga, hindi nag-function ng maayos yung utak mo. KO. Ano mo yan? Padala mo sa pinakamalapit na junk shop yung utak mo. Papukpok mo yung utak mo doon. Ipa-repair mo. Oy, suggestion ko yun Sana sumunod ka. Panan. Kaya nakita mo, talunan kami. Hindi niya alam ang pinag-usapan, talunan sa kasinungalingan. Talunan nga kayo dahil sinungaling kayo. Diba? Talunan daw kami. Na tayo. Bakit? Hindi. Inulit-ulit niya kasi mismo siya naguguluhan sa mga pinagsasabi niya. Sabi niya, teka lang, parang mali ata yung nasabi ko Diba? Teka lang, parang palpak yata yung nasabi ko kay Ballpoint Man Paikot-ikutin ko ngayon salita. Teka lang, paikot-ikutin ko. Ikot-ikutin natin. Naguluhan yung utak ko. Salamat po sa 479 likes natin dyan Maraming salamat po. Ibig mo sabihin, kung talunan kami, bakit wala masabi yung general mo? Yung general Torre mo? Walang masabi. Ang dami nang nasabi Ang dami ng mga impormasyon na sinabi sa media. Kaso hindi mo kasi binibigyan ng reaksyon. Hindi mo binibigyan ng reaksyon kasi masasampal na naman kayo sa katotohanan. Di ba? Ang kapulisan natin napakagaling. Di ba? Ang kapulisan natin walang sabi niya. Tamo, hindi niya matanggap 'yun. Hindi niya matanggap 'yun. Sampal sa kanila 'yun. Press 1. Sa naniniwalang ang ating kapulisan ay napakagaling talaga. Sinupalpal ang mga KOGC members, sinupalpal si Kibuloy, sinupalpal ang SMNI. Press 1. Di matanggap ni Travelers yan. Masasaktan siya dyan pag nag-press 1 kayo. Press 1, sige. Press 1 din sa nagsasabing anak ng dilim itong si Travelers. Sige, mag-press 1 kayo. Anak ng dilim si Travelers. Kampo ng mga manyakis. Sige, mag-press 1 po kayo. Grabe, manyakis. Anak ka daw ng dilim Daming nag-press 1 yan, Travelers. Paano na yan? Travelers. Paano na to ngayon Daming nag-press 1 dito Anak ka daw ng dilim. Diba? Pamembro ka na rin sa KOGC. Buong family mo, pamember mo na doon. Diba? Tapos, mag-ano ka, ang trabaho mo, Travelers, manlimos ka. Magbenta ka ng utap. Dami Anak ka daw ng dilim Sabi niya, ang kapulisan natin, napakagaling. Di mo matanggap Ballpoint, sabi mo yan, babalikan ko yan. Napakagaling ng kapulisan daw, sabi niya. Sige, di balikan natin. Di balik natin. Ibabalik ko. Anong Ayusin mo yung pagre-reaction mo, Travelers. Ito yung sinasabi mo magaling. Ballpoint, ito yung sinasabi mo magaling, ha? Sige, play mo. Play mo, re-reaction na natin yan. Ito yung magaling sinasabi. Napakagaling daw ng mga kapulisan. Pakinggan mo to. Teka lang. Basta na konti. Ayan. Live, Benji.
mga kaibigan kasama, nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. Kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito at alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ni, ang particular sa pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay pakitanong niyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview niyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakinala. Magaling yung pulis na tinutulungan. O, di ba? Ganun kagaling ang ating kapulisan. Alam mo kung bakit? Hindi naman siya yung nakahuli eh. Wala siya dun sa lugar kung saan nahuli si Kibuloy. At hindi siya basta-basta pwedeng magbigay ng mga salita kung hindi pa siya sigurado. Kasi wala pang nakakarating sa kanyang information. Ang pangit naman na kung gagawa-gawa ka ng kwento, yun yung kapulisan. Profesional kung magtrabaho. Kung hindi mo pa alam, hindi ka pwedeng magbigay ng mga balita dyan o information kasi hindi pa sure. Hindi naman ikaw yung nandun sa lugar, hindi naman ikaw yung nakahuli. Ganun yung pulis. Travelers. Halimbawa, pulis ako, pulis ka. Oh, andun ka sa pinangyarihan ng pinatay ka ng pulis ka na na kurakot, tapos pinatay ka ng kapwa mo kumakain din ng pulburon, pinatay ka doon. At wala ako sa kumbaga sa lugar na yon. Hindi ko alam ba't ka namatay, sinong pumatay sa'yo. Tapos interviewin ako. Sinong pumatay kay Travelers? Alam nga naman sabihin ko, si Juan Pedro. Hindi ako sure, wala pa ako dun eh. Wala pang nagbibigay sa akin ng information, so hindi ako magsasalita agad. Ang sasabihin ko, tanungin mo na lang yung isa dun. Kasi yun yung nakakaalam talaga. 'Di ba? Yun yung tanungin niyo, wag ako. Kasi ako, nandito ako sa Davao. Sila, si Travelers, pumanaw dun sa Manila. Tapos ako interviewin nyo. Ay, hindi pwede yun. Professional lang si General Torre. 'Di ba? Napaka-professional niya. Kaya ayaw niya, syempre, magbigay ng fake news sa mga Pilipino. Kaya niya sinasabi yun. Wala kang utak, Travelers, Porket ba, pulis din si General si Torre, alam na niya yung mga nangyayari dyan sa paligid. Ngayon yung tanungin. May isasagot na sa inyo yan. Wala, bobo talaga. Hindi mo pinapagana yung utak mo, Travelers. Nakakahiya ka. Gusto mo may sagot agad si General Torre? Ayaw lang niya magkamali kasi wala siya sa area na yun. Pagsabihan nyo nga itong matandang ito, si Travelers. Paganahin nyo po yung utak nito. Sana po gumana. Ay, sponsoran na lang kita ng utak ng kambing, Travelers. Akong bahala. Payag ka, palitan natin utak mo. Wala nang silbi yung utak mo eh. Wala na. Hindi na nagpapangsyon ng maayos. Ballpoint. In fact, sa sobrang galing ng pulis mo, walang alam. Sa sobrang galing daw ng pulis, walang alam. Tumatawang animal. Hindi niya naiintindihan yung mga proseso. May proseso kasi. Diba? Nahuli ngayon dun si Kibuloy. Wala naman si Torre dun. Tapos bigla niyong interviewin si Torre, hindi naman siya yung nandun sa lugar. Natural, walang maibibigay na information yan sa ngayon sa inyo. Sa ngayon. Pero ang tagal na ng video na yan. Ngayon yung tanungin. Sige. Wala eh. Di ginamitan ng utak, puro kabubuhan yung pinapairal eh. Traveler, sunog ka na naman. Next time, pag magre-rebuttal ka, gamitan mo ng utak. Shiro Kansaki, shoutout to Gamitan mo ng utak. Kasi ito, sunog ka na agad sa akin eh. Mahina ka. Sabi ko nga lahat ng mga member ni Kibuloy, mga tarantadong kulangot na anak ng dilim, na vlogger ko noon ni Kibuloy, mga yan, mga walang utak yan. Mga bobo reaction. Oo nga pala. Anyway, happy birthday po sa ating mahal na Pangulong PBBM or Bongbong Marcos. Happy birthday. Ayan yung iba dyan, nag-iiyakan.
Diba? Gigil na gigil. Tangina, isusunod na kayo. Diba? Tinatrabaho na kayo ngayon. Kasi si Kibuloy, nahuli na, at yung kasamahan ni Kibuloy, o yung mga nagpi-fake news naman dyan, kayo na ang kasunod. Oo, handa-handa na kayo.